Sagutin natin yung ibang katanungan ng iba nating kababayan na nasa Pilipinas na gustong magtrabaho dito sa South Korea. Ah, hindi naman ako masyadong expert tungkol sa mga minsan nga yung iba hindi ko kayang sagutin. Ganun talaga. Basta pag alam kong sagutin, sasagutin ko yan. Pero kung hindi ko alam, pasensyahan tayo mga kabayan. Saka itong YouTube channel ko ay wala namang pilitan ito. At kung ano-ano nga lang yung ina-upload kong video, may sa pagkain, may gala, basta lang. Kumbaga kung sino lang gustong manood, yun lang, walang di ko na ine-expect yung dadami yung subscribers o dadami yung views ko, basta ito ay ginagawa ko lang libangan dito sa South Korea. Ito, sagutin na natin yung isang katanungan ng kababayan natin. Ito, good evening Kuya Pinong, may tanong lang ako, mahigpit po ba ang katanungan ng immigration pag pumunta na sa Korea? Ano po ba ang salitang ginagamit nila pag nagtatanong, Tagalog po ba or English? Itong mga ganitong klase ng tanong, simpleng tanong lang naman ito mga kabayan. Pero kung sasagutin ko ito ay makakatulong din ito dun sa mga wala pang kaalam-alam sa pag-apply dito sa South Korea. Pagdating sa immigration, wala nang tanong-tanong mga kabayan. Wala na, hindi na nagtatanong pag ikaw ay EPS factory worker, siyempre marami naman kayo sa airport. At first time mo palang makapupunta dito sa South Korea, first time mo palang sasakay ng eroplano, wala nang tinatanong sa immigration. Kahit pagdating dito sa South Korea, wala ring tinatanong. Basta ibigay nyo lang yung importante yung passport, yung OEC, ganon. Yung OEC ay na yan, meron na kayo niyan automatic pag lilipad na kayo, pagdating ng Pidos, ibibigay lahat ng DMW yung mga pinasa nyo na requirements sa DMW, ibabalik yun sa inyo, kasama yung blue jacket. At huwag kayong mag-alala tungkol sa requirements kasi kahit anong hingin na requirements ng immigration ay may maibibigay kayo. Kompleto ang requirements ninyo pagdating nyo ng airport, pagpaalis na kayo. Siyempre kapag nandito na kayo sa South Korea, nagtatrabaho na kayo dito, halimbawa naisipan yung magbakasyon sa Pilipinas, ay may mga requirements na yung hinahanap mga kabayan, siyempre. Unang-una dyan, yung passport, yung ARC, Alien Residence Card dito, kailangan yan. Passport, registration card, yung ID dito sa South Korea, tapos OEC, tapos e-travel. Yun, 4. At siyempre, pera. Hindi ka makakapagbakasyon sa Pilipinas pag wala kang pera. Ito pa yung isang nagtanong, Idol, tanong lang sa final medical examination ba pag bumagsak ka, useless lahat ng effort sa gastos mo noong nauna. Ang ibig sabihin siguro nito kabayan, final medical siguro ay yung may employer ka na at kailangan mo na mag-process ng CCBI, kailangan na kasi ng medical doon. Pag bumagsak ka doon, ay ano na mangyayari? Kung useless na ba lahat ng gastos mo, baliwala na lahat yung mga ginawa mo sa pag-apply dito, nakadepende sa reason, sa dahilan, nakadepende sa dahilan kung bakit ka bumagsak sa medical, kung ano yung findings mo sa medical. Kapag ang findings sa'yo sa medical ay yung katulad ng mga nakakahawang sakit, yung mga malalala, katulad ng syphilis, tuberculosis, hepatitis, ayan, panigurado, hindi ka makakaalis. Mga simpleng sakit lang naman at kaya namang gamutin, kapag bumagsak sa medical, magpagaling na lang ulit. Tapos, ang mahirap lang kasi dito, yung employer mo na pumili sa'yo, siyempre nag-iintay sa'yo, kapag natagalan siya, ay maaaring i-cancel na lang yung contract mo, na ganun talaga, yung iba dyan, naiinip, ika-cancel yung contract. Ang mangyayari sa iyo ay maghihintay ka lang ulit ng employer, tapos pagaling kung ano man yung sakit mo, tapos pa-medical ka na lang ulit, gano'n na lang. Kaya nakadepende sa dahilan. Tapos halimbawa naman, na nakarating ka, nandito ka na sa South Korea, sa training center, dito kasi pagbaba nyo ng eroplano, diretso kayo ng training center, i-medical kayo doon,
Ngayon, kapag ang nangyari sa iyo ay bumagsak ka sa medical, sa training center dito sa South Korea, automatic yun, uuwi ka sa Pilipinas. Yun ang mahirap. Kaya hanggat maaari, huwag kayong mamimiki ng medical sa Pilipinas. Kasi pagdating dito sa South Korea ay hindi yan makakalusot. Uuwi lang kayo, sayang lang ang pagod ninyo. Saka, ang hindi ko lang sigurado dito, yung tungkol sa pamasahe, halimbawa, nasa training center ka at bumagsak ka nga sa medical, ang ano dito, yung pamasahe. Di lang natin alam kung gagastusin ba ng gagastusan ba ng South Korea yung pagbalik mo sa Pilipinas, ano. Pero wala namang problema kasi lahat naman ng EPS worker na pupunta dito sa South Korea ng mga baguhan ay may budget naman yan, may pocket money talaga yan. Hindi kayo papalisin ng DMW kapag wala kayong naipakitang pocket money na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. So, syempre, may pera ka, di ba? Automatic yun, may pamasahe ka na pabalik sa Pilipinas. Yun nga lang, ang problema sayang yung pagod mo sa pag-apply dito. Kaya paalala dun sa mga naghihintay ng employer at dun sa mga paalis na, dapat talaga kayong mag-ingat. Kasi yan talaga yung critical eh. Kapag paalis na kayo, dapat kayong mag-ingat. Lalong-lalo na sa, halimbawa, may kisalamuha kayo sa maraming tao, pupunta kayo ng ospital, tapos halimbawa, magmumotor kayo, magdadrive kayo, kailangan yung mag-ingat buti. Kasi yan talaga yung delikado. Kasi kung halimbawa, linggo na lang or malapit na yung flight ninyo, tapos na-aksidente pa kayo, syempre, hindi kayo makakalis. Di ba? Ngayon, kung ang injury sa inyo, halimbawa, kung ang sakit ninyo ay matagal gumaling, gano'n na din ang mangyayari. Hindi na rin kayo makakalis, maiinip yung amo ninyo at ika-cancel na yung kontrata ninyo. Ngayon, ang mangyayari, mag-iintay ulit kayo ng employer. Kaya nga, yan yung sinasabi ko lagi, umuyos muna sa mga matataong lugar. Hindi naman ako sa nakikialam, yung sa akin naman ay advice lang para makasigurado kayo. Halimbawa, pupunta kayo ng matataong lugar, katulad ng ospital, maaaring mahawa pa kayo ng sakit dyan, tapos yung mahilig makipag-inuman ng baso-baso, ay ingatan nyo muna yan. Hanggat maaari, wag muna. Mas maganda yung makasigurado, lalo-lalo na yung pagkain ng mga street food, iwasan nyo muna yan. Dahil, delikado talaga yan.